Ayan, welcome to Cusco! Hindi ko binibilisan yung pagsasalita at lakad para hindi tayo hingalin. Tignan nyo, ang ganda yun, doon sa side na yun. Ito ang ating bababain. Isang saya, ang lamig talaga. We're currently here. Costco. Okay guys, so ito na yung food natin. Hala, parang namumuta na nga tayo. Yeah, ito guys, 25 naman siya. Ayan ang binili natin. So Machu Picchu siya. Nararamdaman ko na naman. Feeling ko, kailangan na natin bumili ng Munya Candy. Daming mga shop! Ito yung ating hotel. Okay, so quick look ulit sa ating hotel. May ATM din dito. Ayan, Interbank. Ang ganda ng airport nila. Nagagandahan ko. Ang lumanay natin sa vlog ngayon, sa episode na to. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po sa vlog na to tayo ay pupunta sa the historic capital of the Inca Empire or sa gateway papuntang Machu Picchu, one of the 7 new wonders of the world sa Cusco, Peru! And now, ayan, mag-check out na tayo dito sa ating hotel dito sa Lima, Peru, which is, ayan, if ever po, panoorin yung previous vlogs para makita nyo yung room and hotel tour natin dito at ang pag-explore natin sa lugar na to, which is ang Lima. Pero ngayon, tara na, book na tayo ng Uber papunta sa airport. Before we start nga pala, ito nga pala ang ating flight. Papakita ko sa inyo. Nababasa nyo ba? So, August 1, 2:25 p.m. to 3:50 p.m. So, Lima to Cusco, 1,768 pesos po ang binayaran natin dito. So, ang atin pong airline for today's video ay JetSmart ang pangalan, okay? Bali yan, 1 hour and 25 minutes yung biyahe and this one, binook natin to sa trip.com. Ito guys, yung baggage rules niya. So, mayroong personal item na 10 kilo, pwede. Carry on, 10 kilos. And also, checked baggage, 23 kilos. Okay? Bali, ito yung dala natin every time kapag ka nagpa-fly tayo. Okay? Backpack, tapos ito. Maleta lang. So, cleared na tayo sa hotel. And ngayon, nagpunta na tayo sa airport. Okay. Papakita ko lang sa inyo kung magkano yung babayaran papunta dun sa Jorge Chavez. Papunta sa Jorge Chavez, wait. Ito kasi siya. Kapag ka kasi dito sa Uber, dito sa Peru, or even sa mga ibang lugar naman, i-input nyo kung ano yung airline nyo. So, letter J and JetSmart. Main terminal tayo. So, ang babayaran natin, cheapest is 63.90 soles. So, yun ang presyo. Not bad, no? Okay. And ang atin po, nakakonect yung ating Uber sa PayPal para automatic na. Yan yung itsura. And also, meron kayong makikita ditong color blue, share pin. So, itong color blue na to, yung 4 digits na to, is ito yung sasabihin nyo sa driver para mag-match kayo. Actually, lagi ko na to sinasabi sa mga previous vlogs. Pero baka kasi bago kayong viewer, welcome to the channel. So, nagpo-post po tayo ng mga iba't ibang travel vlogs all around the world. Kung gusto nyo po ng mga unusual destinations, yung mga kakaiba na hindi pang karaniwan, yan po yung mga trip natin sa buhay, basta nakakaipon-ipon, ganyan, pinupuntahan natin. Okay, so welcome po sa inyong lahat. Nyo, actually, kaka 100,000 nga lang natin. Then ngayon, road to 110,000 agad. So 108,142 ngayon na subscribers. Hello po sa mga bagong subscribers. I really appreciate you guys. Guys, sa Jorge Chavez Aeropuerto Internacional. Ayan. So, sasakay na tayo sa ating flight for today's video. So, Lima to Cusco. Hanapin natin ang JetSmart. Salidas, departures. Oh, so this one. Ito yung itsura ng departures area dito sa Lima Airport. Teka, check natin kung saan dito. JetSmart. Ito. H11 to H14. Confirmado. Confirm naman siya. Nakalagay sa trip.com na app. Delayed daw. Pero parang wala naman nakalagay dito. Alam, may mga nagka-cancel din pala, oh.
Okay, punta tayo doon. Letter H, H, H. Saan yung H? Dulo? Ay, hala, dulo pa. Ito guys, Lima International Airport or Jorge Chavez, yung pinaka-name niya. Ito yung hub ng LATAM Airlines. So, yan yung airline natin. Pagkapapunta tayo ng Rio de Janeiro from Cusco. So, may mga tindahan dito. Bibili na tayo ng poncho doon sa Cusco. Yun ang ating goal in life talaga. Isa yun sa mga bucket list natin, like literally, na mga bibilin-bilin, opo. And also, kung gusto nyo itong safe bag, ayan, kung gusto nyo mag-ayos-ayos na mga wrapping, though sarado pa siya for today. Ang ganda ng airport nila, nagagandahan ko. Pero, suyo. Ayan, kainan, kapihan, lahat na lang. Doon tayo sa pinakadulo. Plus, guys ha, aside from nakapag-book tayo sa trip.com ng JetSmart na flight, ang kailangan nyo pong gawin para hindi kayo magbayad dito ng extra is mag-check-in kayo online. Kasi merong mga airlines abroad na kinakailangan nyo mag-check-in para hindi kayo makapagbayad na ng extra. Kung naaalala nyo yung nangyari sa atin sa Armenia, hindi tayo nakapag-check-in, so nagbayad tayo sa mismong airport. So dito, iniwasan na natin yun. Nag-check-in na tayo online. Lalo na kung hindi tayo familiar sa airline. Pinakadulo pa tayo. Letter H. Kasi yung JetSmart guys, syempre hindi siya yung mga pangkaraniwang airline na nasasakyan natin. Nasanay tayo na parang Emirates, Philippine Airlines, Sebpak, AirAsia, ano pa ba yung mga airlines na sinasakyan natin na madalas? Qantas, na yun automatic kahit hindi ka makapag-online check-in, wala kang babayaran. Pero dito, meron. Okay, so ayan siya. Hindi naman ganoon kahaba ang pila, opo. Din tayo. Side dyan. Cusco! Yan, nakita na natin. So, doon sa mismong harapan, yung staff, hinanapan tayo ng boarding pass. So, cleared tayo! Yan. JetSmart. Nakapag-check-in na tayo, super bilis lang. Mabait yung mga staff ng JetSmart dito sa Lima Airport. Then, tinanong lang sa atin kung meron daw ba tayong vape, ganyan, and so on. Sabi ko wala. And also, yung power bank daw. Sabi ko yung power bank natin nandito sa bag. Then, okay na. Share ko lang sa inyo. Para lang alam nyo lang din kung ano itatanong. Punta na tayo doon sa boarding gate. Tapos para makita na rin natin kung ano yung itsura ng departures area dito sa airport. Tignan nyo ang lawak ng after doon sa security check and immigration. Domestic part to ha. Dito sa Lima. May McDo, may Miniso. Merong mga bilihan, may duty free, Pizza Hut, KFC, TGIF. Habang nag-iintay tayo guys, dito muna tayo sa The Club Lima. So accepted dito yung priority pass. Kaya let's go! Yan. Ay oo, malawak naman siya and unlimited yung food and drinks dito. Ayan. Tignan nyo with this view. Ito guys, itsura ng mga options dito. Ayan. Mga tinapay, if you want salad, may cold cuts, and may pasta, may rice. So, ito naman, yung drinks, diba? Actually, hindi pa natin natitikman to itong chicha morada juice. Ito kasi, ayoko na muna mag-experiment tayo. Water na muna tayo. Basil and ginger spa. Water.
Punta na tayo sa boarding gate. Dito na ngayon tayo guys sa upuan natin. So nasa window seat tayo. Nung nag-check-in tayo is merong free selection ng seat. So ang pinili ko is yung window, hindi dito sa aisle because of gusto ko makita na kapag dumating at nagland tayo sa Cusco is yung mismong hindi ko sure kung ano yung itsura ng vibe niya, pero baka mamaya makita natin Machu Picchu sa mismong ere, ganun. Let's find out. City. At Alejandro Velasco at the airport, we have landed at 19 past 3 p.m. local time and offline time. Break by Jets marginal move from your seat at Jacob from the complete stop. Si Bob Sign. Touchdown guys! Andito na ngayon tayo sa Cusco International Airport. Hindi ko binibilisan yung pagsasalita at lakad para hindi tayo hingalin. Kasi ang taas na nung natin, elevation. So ito yung itsura pagka dumating kayo. Ito guys yung altitude ng Manila. So ang nakalagay sa Google 6 to 16 pero ang average 6 talaga. Then tignan nyo guys yung sa Cusco versus sa 6 sa Manila. Dito 3,290 meters sa elevation. Tignan nyo naman kung gaano tayo kabagal ngayon maglakad dito. Pero kidding aside, seryoso. Ganyan talaga tayo kabagal maglakad. Hindi ko talaga siya minamadali kasi alam niyo naman ako as a person na mabilis na magsalita, mabilis pang kumilos. So, binabagalan talaga natin. Para chill lang, hindi naman tayo nagmamadali. Di ba? Oo. Nakangiti lang siya. In fairness, ang ganda ng view ng airport dito. So, ayun na, meron mga bundok-bundok, mga nakapaligid. So, dito po sa Cusco and even here sa Peru, sa buong Peru, merong in-drive ha. It's just that tayo kasi, mas komportable tayong gamitin yung Uber dahil doon na nakakonect lahat ng mga card natin, ganyan. Ang ganda ng vibe ng mga train dito. Ito, Peru Rail to. Creating once in a lifetime journeys. Ayan, welcome to Cusco! Ay, ano to? May balat agad dito ng animal. Servicio Nacional Forestal Ide Fauna Silvestre. Ang bango naman dito, may pagkain. Ito yung itsura ng arrivals hall area. May money exchange dyan. Yan siya. Tapos may info dito. Uy, may pa-aeroplano sila dyan. Walang banyo. Ayan. So, ito yung mga gamit. Okay. Dito tayo. Tingnan nyo, kitang-kita ko na ang ating bag. Hello! Sa ating maleta na ang dami ng pinagdaanan sa buhay. Ito guys, yung hotel natin dito. So, itong La Posada del Viajero. Alam nyo, for some reason, 4G tayo dito sa Cusco. Gumagana yung data natin, pero walang signal na nakalagay. Ito yung bayad. So, Comfort 22 soles. Tapos yung UberX mas mura, 19.20 soles. Okay, dito na tayo. Yan siya. Then, type na natin para mabilis. Kasi ito na agad yung exit eh. Ayoko kasi nung paglabas pa natin dyan, madami pang magtatanong sa atin, taxi, ganun. Kaya sasabihin na lang natin, sorry. We have Uber. Ito din nga pala, ayun, meron ditong booth si Peru Rail if ever kung gusto nyo. Ayan siya. Kung interesado kayo. Wala lang ditong nakalagay na presyo, no? May ATM din dito. Ayan, Interbank. And, what's this? Ayan, basta itong bank na to, ATM Cajero Latam. Ayan siya. This is what it looks like. Grabe ang lamig dito guys. 19 degrees Celsius ngayon. So yun yung vibe niya. Yan. Yung ang problema lang kapag ka sa mga Uber na ganito, kapag kayo makikipag-usap na kayo sa chat,
medyo mahirap. Ano to, kanya-kanyang diskarte. Ako, ang diskarte natin, tinitingnan natin sa mapa ng Uber kung saan nakaparada, tapos lalapit tayo doon. So, mahirap pahirapan talaga. By the ambulance daw siya. So, ito yung ambulansya. X60. X60. Ayun guys, sinundun niya tayo. Mabait siya. Diba? So, nasa labas siya. Ganun yung atake nila. Nasa labas yung mismong car, pinapasok lang nila. Kaya niya sinabing by the ambulance, siya yung nasa by the ambulance, hindi yung sasakyan niya. Pero kasi yung sa cellphone, yung sasakyan kasi icon doon. Gusto niyo yun, guys? Hindi niyo ba napapansin? Ang lumanay natin sa vlog ngayon, sa episode na to. Seryoso. Natatawa ako. Kasi binabagalan ko talaga. Kasi nagtry ako magmadali kanina. Hiningal ako. Kaya sabi ko ganyan, ayoko na makipagbiruan. Ang binibiro ko lang naman sarili ko. Kasi isa lang naman tayo dito, di ba? Pero ganun lang talaga. Tingnan nyo, meron din dito mga bilihan ng pasalubong. Mga pero goodies. If ever, kapag kunyari, makakalimutan nyo, ganun, na bumili sa mismong Cusco. Pero for sure naman, din yung makakalimutan yan. Pwede kayo dyan mag last minute. Ito naman, Inca Rail. That one, sikat din yan dito. Ito yung pangalan ng airport dito. Alejandro Velasco Astete. So far sa lahat ng arrival natin, yung mga flight day natin, kung from and to, ganyan. Ito yung flight natin na dumating tayo, tanghali pa lang. Usually puro gabi, di ba? Kaya at least ngayon nakita natin yung ganda talaga ng lugar. Ito naman kaibigan nating si Buji, tignan nyo. Bigla naman nagpo-post ng Japanese curry. Alam naman niyang walang mga ganyan dito. Na para bang kasalanan niya. Gusto niya yun meron pa-mention dito ng IG story ng kaibigan. Kasi namimiss ko na yung mga ganun mga ganung pagkain. Miss nyo na din yun for sure. And guys, pagka pupunta kayo dito sa Cusco, magbaong kayo ng mga jacket na pangtagusan ng lamig o yung nakaka-block ng lamig. Kayo pa man bahala kung ano yan ang gusto nyong gawin. Pero tayo nagbaon tayo ng dalawa lang. Kasi alam ko na yung capacity natin as a person na hindi naman into malamigin. Ito nga malamig. Actually, lahat sila naka-jacket. Tingnan nyo. Diba? Mga naka-jacket tatang tao dito. Tayo ay lang. Pinolo shirt lang natin. Ang layo naman ng pinagpaparkan pala ni Kuya. Para naman nakarating na siya ng Lima. Parang sa Lima ata siya nagpark. Parang wala pa dito hanggang ngayon. Na, speaking of, di ba ang ganda ng sasakyan natin pero mura lang natin nakuha yun sa Uber. Hola! Ayan. O, di ba? Meron tayong ganyan. Filipinas. Yeah. Only poquito Espanyol. Okay. Yeah. It's first time here Cusco. First time in Cusco. Wow, welcome to Cusco. Gracias. And guys, sa tigay niya, may no-offer din siya ng mga tour dito. So if ever, ito yung WhatsApp niya. Mabait siya eh. Kaya natutuwa ako. Doon kasi tayo, nakabook na lahat ng tour natin. Pero, he offers tour. I'm sharing that you have tour. Here. Okay. Yeah. Ayan siya. More. Meron din tayong ganyan eh. More. Valle Sur. Valle Sagrado. Ganyan, ang dami niya mga ano. Ayan. Gusto niyo mag-swimming-swimmingan, meron. Dami siyang tour, even Machu Picchu. Then ganyan. Actually, tinanong niya tayo kung nakabili na daw ba tayo. Sabi ko, oo eh. How much is your city tour? Cuánto cuesta city tour? Which company? In group or on? I mean, I just want to know the price. Only solo, if ever. In private. In private. Private. It's 180 sols. 1,800 solas? Yeah. Okay. Gracias. Binibigyan niya tayo guys na advice. Pag-relax lang daw tayo ngayong araw at ang kainin lang natin soup. Ganyan. Because of the altitude adjustment period pa nga, diba? Tignan nyo guys, main square. Nakakatuwa guys, si Edwin, ina-explain niya sa atin yung mga lugar. Hi. Hi. I'm telling to them that you're explaining every place. Ganda.
Tignan nyo, malapit tayo dito sa lugar na to. Yan yung pinili nating lugar eh. Para malapit tayo sa main square, lakad-lakad lang. Ganda ng view, oh my god. Ganda talaga. Tingnan nyo guys, nag-uusap kami sa cellphone. Ah, really? Guys, ayun na. Bye-bye! Gracias! Adios! Yung ating hotel is pababa dito. Ayan siya. Wait, di natin pwede bitawan to. Magdidire-diretso. Wait lang. So, minessage tayo. Minessage tuloy. Nagsabi sa atin si Edwin. Kasi guys, mura yung mga ino-offer niya. So, nagustuhan ko. Sabi niyang ganon, meron daw siyang alam dito na animal farm. Libre yung admission. And ang gagawin na lang, hininga na ako dun sa pagmamadali natin. So, ang sabi lang niya, isang babayaran na lang natin is yung mismong car. Pero, siya, yung admission, libre na. So, round trip na yun, 50 soles lang. Parang pwede, no? Ito yung ating hotel. La Posada del Viajero. Ito tayo. Bukas siya. Okay. Check-in. Wait. Pasaporte. Gracias. Ito guys, itsura ng lobby. Ayan. Front desk. Lobby. Ayan. So, meron dyang pa-table dyan sa baba na to. Meron ditong area na kung saan ay mainit na water. If ever daw kung gusto nyo mag-coca tea or mag-munya tea, yan, meron dyan. Libre. So, meron din ditong shop if ever you want. Ayan. So, let's go. Punta na tayo sa ating room. Ang ganda ng vibe ng hotel natin. Simple pero okay siya. Light lang. Wala ako nararamdaman kahit anong heavy feeling. Ganun. Wow! Ayan siya. Oh. Diba? This one. Andito na ngayon tayo guys sa ating hotel room and again, ang hotel po natin is La Posada del Viajero dito sa Cusco. So far so good, maganda siya yung location, nagagandahan ko kahit kadarating pa lang natin. Nakita ko yung pagbiyahe papunta dito, so approve na sa akin agad talaga yung location, like literally. And yung service, super okay. And may mga palibre silang tea dun sa harapan. Bali, this one, binook po natin to sa Agoda. Kaya kung magugustuhan nyo is feel free to book it lang din. And meron tayong codes. Ayan, lalagay ko dito yung codes natin. So sa Agoda, 5 times yung pwedeng magamit yan. Para mabilis yung ma-redeem yung codes sa Agoda at Klook is ilalagay ko yung redeem link sa video description and comments, okay? So dito po sa ating hotel, kapag kasi nag-book kayo sa Agoda, binibigyan kayo ni Agoda ng option na para mas makatipid and or yun lang yung list or parang available na lang na option. So sa case natin, nung naghahanap tayo ng hotel, ito na lang yung available na option. Eh gusto ko nga yung vibe niya kasi parang bahay, para kakaibang vibe naman, hindi yung parang hotel-hotel. Ayan, kikita nyo naman. And malapit siya doon sa mismo center area na square, which is plus point sa atin yun. From August 1 to 8 tayo dito. So, yung August 1 to 5, ang nakabook sa atin, double room. So, ito, double room siya. Tapos, from August 5 to 8, is ang nakabook naman sa atin ay superior double room with 2 bed. So, dalawa lang na bed kasi yun yung available, okay? And ang presyo ng ating binook sa buong stay natin dito sa hotel na to is 22,989 pesos. So, i-divide natin siya into 7 kasi 7 nights tayo dito. So, 3,284 pesos po yung whole stay natin dito sa Cusco. So, ito guys, yung room natin. Ganito yung itsura ng mga lakan dito, ay yung mismong doorknob. So, yan, click natin. Dito sa bandang gitna natin nalagay. Ayan. So, bukas na siya. Bali, ito yung itsura ng pinakasusi. And ang advice nila kapag ka lalabas
This one, iwan dun sa front desk. Meron kasi dun parang locker-lockeran sila. Okay? Grabe niya, nakakatakot naman tong natakot sa atin, di ba? So, lagay muna natin siya dyan. So, pagpasok niyo po sa mismong room, ito yung bubungad sa inyo. Ayan yung pintuan. Tapos dito, merong bintana dyan. And for some reason, nahihirapan nga akong isara to. So, nag-worry ako sa part na to kasi ay, siya, nabubuksan siya. Hindi ko siya masara. So, pipilitin ko pa mamaya. Ay, ayoko nung nabubuksan kasi syempre, praning tayo, diba? So, meron dyan pa table and upuan. Tapos, dito sa side naman na to, ayan po yung ating bed. So, double bed siya. May bedside table sa magkabila. And also, merong saksakan. And, ay, buksan natin to. Ayan, may pailaw. So, meron din doon sa isa. Kaya if ever, kung gusto nyo sara yung pinaka main light, tapos yun lang yung naka-open. Ayan. O, meron din siyang tapos ito, meron din dito guys, hindi yan speaker ha. Mukha siyang speaker, pero heater yan. And para i-operate daw yan, sabihin lang daw dun sa front desk kasi smart heater yan. Sila yung nag-a-adjust for us. Sabi ko sa atin, no, I don't need heater. Sabi ganun sa atin, are you sure you don't need heater? Sabi ko, yes, I'm sure I don't need heater. Kasi nga malamig nga dito. Lahat nga sila mga naka-ganon na mga naka-jacket, diba? Tapos, kasi kapag ganyan siya, it's giving parang Baguio na yung vibe. Malamig na talaga siya. Okay? So, tignan nyo din to, oh. Meron ditong salamin, o diba? Yung vibe niya talaga, parang bahay talaga. Ay, may salamin dyan. And this one, may pa-cabinet. Hindi siya yung built-in na parang sa hotels. May safety deposit box dyan. Tapos may pa-TV dyan. Ang maganda, madaming saksakan dito sa hotel na to. Super tad-tad siya. May pa-TV. Tapos ito yung toilet. Okay. So, yung toilet dito, that one, may patungan. Ito yung bowl, walang bidet. And meron dyan, para saan to? I think pang sapatos siya. No? So, ayan. Switch yun. So, this one is hair blower. So, tumatagas ang soap. Tapos ito, yung shower area. Ayan yung tsura. Hot and cold. Bali ang instruction sa atin dito, wag agad-agad mag-e-expect na kapag kayong mainit lang na tubig yung nakabukas, iinit na daw agad. Mag-wait lang daw ng mga 1 to 1.5 minutes, okay? Okay, so quick look ulit sa ating hotel. Ayan siya. Lumabas na tayo muna guys. So mag-take na rin tayo ng ating early dinner. So ayan agad yung hotel natin. Meron diyang spa sa tabi. Tapos ayan may tattooan dito. Then this one vegan restaurant ha. Para lang aware kayo sa mga paligiran. Ito yung pinasukan natin kanina. Oh, ito vegan restaurant din oh. Daming vegan resto dito ah. Ito yung pinakalabas. Grabe ang ganda. Ang ganda. Like literally. Ito, tignan nyo. Puro mga burgers dito. Also, mga pizza. Gusto ko rice. Dito sa tabi ng hotel natin, may nagbebenta ng burger at pizza. Then, meron diyang cafe sa harapan. Tignan nyo. If ever kung interested kayo bumili ng mga damit na mga pang-hiking, ganyan. Meron ditong mga shops, okay? Pag nagkaroon kayo ng parts sa self na nakalimutan nyo bumili. Dami oh. Daming mga shop. Biblioteca Municipal. Ang ibig sabihin ng biblioteca guys is library. Okay? Natutunan ko yan noong recent Europe trip natin. Puro mga biblioteca kasi pinupuntahan natin. Hola! Hola! Hanap tayo. Ito, so tingnan nyo. Unang kita natin ang mga coca candy. Coca candy, munya candy for altitude sickness. Ayun siya. So, bumili tayo ng munya sa mga susunod na araw. Pero kung gusto niyo ng coca, yung coca kasi mas ano yan eh. Yan yung mas recommended nila. Ang gusto ko lang kasi muna itry yung lighter option muna. Yan. Kung gusto niyo na mas maliit, meron sila din. 100% Peruano. Diba? Katabi lang pala ng hotel natin tong JW Marriott to. Ganda ya. Tingnan yung exterior nila. It's giving. Oh, Pilipinas! Ayan, may patch dito. Daming mga shops. Nakaka-overwhelm.
Sipin nyo, dito, dyan, ganyan. Alam nyo, ngayon pa lang, gusto ko sabihin, mas vibe ko tong Cusco kaysa sa Lima. Again, personal preference po yun. Wait, bumibilis na naman tayo magsalita. Whew, Ivan, slow down. Slow down. So, ganyan yung mga daan dito. Ayan na, may butikang malapit sa atin. If ever kung need nyo. Ayan siya. Meron tayong nahanap na restaurant. So, since puro Peruvian food tayo recently, this past few days, Thai restaurant yung hinanap natin. So, akala ko, patag siya. Akala ko patag, guys. Ang galing naman pala. For the hiking naman pala to. Ito na eh. Tuloy-tuloyin na natin to. Nararamdaman ko na naman. Feeling ko, kailangan na natin bumili ng munya candy. Pamaya-maya. Kailangan natin na kami, namumutla na tayo. Hala, parang namumutla na nga tayo. Parang namumutla na nga tayo. Kami natin nadadaanan ng mga paint. Ito, sa Our Lady of Guadalupe. Yan, konti na lang, nasa patag na tayo. Malapit na. Ay na, konti na lang. Ang ganda naman dito. After natin kumain, daan tayo dyan kung meron pang time. Wait, let's eat first. Yun na. Nakita na natin Thai street food. Woo! Ito yung una nating Thai street food after a long period of time. Never pa tayo nag-try, diba? Saan? Ay, hala. Ito, so sarado siya. Closed for cleaning, open at 6 p.m. Oh, magantay na tayo. Doon muna tayo sa kaninang daanan natin. Ayan, linis for the linis pa siya. Kamag-alala, ano favorite ko yung pagkarapaw mo, kaya pupuntahan ka namin dyan uli. Don't worry. Tingnan ang poncho. Hindi tayo. Daan muna tayo dito sa Templo de San Blas. Isang saya, ang lamig. Ang lamig talaga. Ganito yung gusto natin. Malamig na malamig. Tingnan nyo, 14 degrees Celsius ba naman? I'm so happy. May ongoing na mass, guys. Huwag tayo mag-video at pumasok muna. Let's suspect it first. Wait, meron yung night market sa tabi, oh. Oh, atake. Ang swerte ng location natin. Ay, ang cute. Look, mga handmade lahat. Sipin nyo, oh. Cute. Hola. Yeah. Yeah. Gracias. Ito naman mga accessories. Kung mahilig kayo dito, do walang presyo nakalagay, kayo magtatanong if ever. Ito siya. Mga damit. Dito naman ay mga painting. Hola. Ang cute, ginagawa nila yun. Stone? Architectura Inca puzzle. On sale. Ah, so gagawin nyo na puzzle. Hola! Ah, mga stone. Ito parang chess, oh. ¿En qué España es? Hola. Ay, ang ganda. Good. Ang cute, oh. Tignan nyo. Ito naman, mga balanggot. Again, mga stones. Oh, hermosa. Ay, ganda naman itong mga to. Ang liit niya, so ibig sabihin shot glass. Wow, shot glass talaga. Ganda. So, oh. Ganda. Cute. Ay, ang lambot sa loob. Hola. Hermosa.
Ang ganda. Ala. ¿Cuánto cuesta? 200. Okay. Gracias. Ang ganda ng mga paintings dito. Hola. Yeah. Hermosa. Yeah. ¿Cuánto cuesta? Esa está 85. 85? Okay. Gracias. Guys, 85 pesos. Ay, 85 pesos. 85 soles. Ay, ang ganda. Parang gusto ko, no? Parang okay to, no? Ganito naman bilhin natin, art. Gawa niya. Parang okay, guys. No? Tapos ipaskill natin. Cute naman ang mga ano nila dito. Ang cute ng mga produkto nila, nakaka-amaze. Ayan niya. Diba? Picture nga tayo sa kanya. Guys, parang gusto ko. Hola. ¿Cuánto cuesta? 80 soles. 80. What's the size? I don't know. It's okay. It's okay. Acrylic, yeah. Aquí tu dedo. So, para siyang tela, guys. ¿Cuánto? Yeah. Guys, ayan, 70. 70 niya binenta to. Wait, can I see again? Can I see again? Ayan. Ayan ang binili natin. So, Machu Picchu siya. Parang i-frame natin. Nose. Cara. Yeah. This is, coja, this, aman. Yeah. Painting. Pintura. Pintura. Yeah. Este ya también, lámina de bronce. De Okay. bronce. Hermosa. Ya. Yeah, gracias. Okay, I get it. Gracias. Yeah. Yeah, guys, bumili tayo. Sinuportahan natin si ate. Kasi nakikita ko sila, nagpe-paint sila dito. Tapos, na-realize ko, bubuuin nga naman pala natin yung nabili nating place sa Metro Manila. So, might as well, maglagay tayo ng frame lang. Kahit mga parang nakatayo lang sa kilid. Di ba uso naman yun? So, at least Machu Picchu pa, di ba? Ayan, pinapak niya. Di ba? Muchos gracias. Gracias. Ayan, nag-cash tayo ngayon. At least nagamit na natin yung cash natin. Tignan nyo guys, dito sila nagpe-paint sa ganito. Di ba? Ayan si nanay. Nagagawa siya. Hola! Ay. Hola! ¿Cuánto cuesta? Esta, 15 soles. 15 soles? Yung ganito guys, 10 soles. Tas yung mga medyo malaki naman, 15. Ito. Na para siya nakatingin sa atin. Oh. Sabi nga nang kunin natin. Yeah, ito guys, 25 naman siya. Hay también de 15. 15, 15. Sí. ¿Cuántas horas te debo hacer esto? 2 días. Oh, 2 days, guys. Tagal. This one, 2 días. This was 25. Ganda siya. How about this one? ¿Cuánto cuesta? Esta 40. 40. Okay. Medyo mahal na yun. Ito parang 400 pesos siya umaano. Parang parang support lang din natin, di ba? So, gusto ko din. Nagustuhan ko din naman siya kasi ito naman yan ito. You have a llama, alpaca? Esto es llama. This is Oveja. La lana, esto es alpaca. only La this. lana es alpaca. 20 Okay. soles. 20 soles? Sí, alpaca. 20 to. Es alpaquita. Pero ito, 25. Pero mas malaki na 25. siya. Porque el material es alpaquita. Mas maganda. Okay. Sige guys, bili natin. Okay, I'll buy this. Bili natin, 20 soles. Somos más divertidos que los otros. Diba? Ang aga-aga, first day pa lang natin sa Cusco. Napabili na tayo. So, 20 soles yon. Maliit siya, pero high quality daw. 362. O, diba? At least. It's okay. This okay. Only uno. Uno. Yeah.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Todo hermosa. Gracias. Nakadalawa na tayo guys na nabili. Isang yung handmade na ginagawang parang alpaca. And also this one painting. Kasi na-realize ko, parang at the same time, meron tayong souvenir. And at the same time, nakatulong tayo sa kanila, sa skill nila. Kasi iba kasi yung skill ito, medyo matagal itong gawin. Itong pagpe-paint for sure. Tapos yung ginawa kanina na pinakita ko sa inyo, 2 días, ibig sabihin 2 days ginawa. I think ito, maliit lang kasi binili natin. I think this one is isang araw lang. Pero at least whole day yun, no? Whole day of work. And at least, I'm so happy dito sa purchase natin. Ngayon, bumalik na tayo dito guys. Iniintayin natin yung pagbubukas nung Thai restaurant. Ganda, picture nga natin. Iba talaga yung vibe. I like it. Ito, Panchamama naman yung pangalan ng store. Grabe, hanggang di tayo nakakaalis, lahat binibilhan natin, tinitignan natin. Hola! Ayan siya. Poncho. ¿Cuánto cuesta? 150. Okay. Gracias. Guys, yung poncho naman dito, 150 soles siya. Pumapatak. Ayan na guys! Malapit na mag-open, 6 o'clock. Dito na muna tayo. Ito guys, yung menu nila. Pad Kapaw! Customer favorite. So, yung pork nila, 34 soles. And, yung pad thai nila is pinakamura, 32 soles naman. Ayun yung presyo, opo. Oh my god, Tom Yum Goong. Tom Yum Goong. Alam nyo, hindi nyo talaga maiwawala sa akin guys. Talagang super duper ultimate favorite ko talaga yung Thai cuisine. Like, after Filipino food, Thai yung next natin. Though gas-gas na yung term na yun sa mga sinasabi ko sa vlog. Kasi yung ibang favorite nila, Japanese, Koreans, ganyan. Koreans tuloy. Korean food. Thai food talaga. This is their menu. So, Thai street food. Authentic Thai restaurant. Okay? So, tingnan nyo nga, nag-alarm pa tayo sa pagbubukas nila. Ganong level talaga. Opo. So, i-pause nyo na lang para makita nyo yung presyo. So, 20 soles. Ayan, mga soles yan, ha? Oh my God! My God! Tomka. Yellow curry. Red curry. Pad Thai. 32 baht. 32 soles. At ang ating favorite Pad Krapaw. Ayan. Okay, let's order. May mango sticky rice at 24 soles. Okay guys, so ito na yung food natin. Pad Krapaw. Ayan. Wow. Grabe yung pagkakaluto. It's giving authentic Thai talaga. Nakakatuwa. So happy. So guys, meron kasing music kaya hindi ako makapagsalita pero let's taste it na. Okay. Ito muna. Good. Tapos na tayo guys kumain and 38 soles yung binayaran natin in total. Pad Krapaw yun and also mineral water. Bottled water siya. Ang sarap. Like authentic Thai talaga. Yung parang sa Thailand yung nakakain natin. Nakakatawa kahit paano napawi yung gutom natin sa Asian food. Yung malapit sa atin, ganun. Baba na tayo ngayon. Ito ang ating bababain. Ang hirap dito kapag kami dadaan, pupunta ka sa gilid na super. Temperature check, 10 degrees Celsius po ngayon dito. Para lang aware kayo na kapag kagabi, bumabagsak siya up to 10. So baka sa mga susunod na araw, mas mababa pa. Manifesting. Tignan nyo, ang ganda yun, dun sa side na yun. Daming mga ilaw na nakabukas, it's giving Baguio. Tignan lang natin to kung ano yung iniihaw dito. Oh, ganun siya. Tapos, corn. We're back dito sa street natin.
Hindi tayo ng tubig guys kasi walang tubig doon sa ano eh. Sa hotel natin. And wala pa tayong nakikitang restaurant or supermarket na malapit. Pero hindi ba parang ang tagal nang nakatambay nito dito sa ganito? Naghahanap tayo ng mini market or supermarket. Itong Gatos Market, ayan. Nasa tapat lang pala ng hotel natin. Yung hotel natin dire-diretso dyan eh. Ang ganda ng location ng hotel natin. Yan, if gusto nyo ng ice cream. Oh. So na alak. Ito siya. And syempre water tayo. Water. Mabili ang ating bilhin. Wait. Magkano to? Malaki yung bilhin natin. 5 soles. This one 5 soles din. Magkasing halaga. Itiin naman natin dun sa ano. So ganito na lang. Hindi, parang mas maliwanag to. I mean, mas malinis. Oh, ang color. Tapos dito din, oh. Meron din ditong munya. At coca candy. Sige, bili tayo. At double. Coca munya nakalagay. Di ba? Merong may honey flavor. Oh. So, I think kailangan natin, hindi pwedeng hindi eh. Kasi sa mga activities tayo susunod, hindi naman pwedeng nakatayo lang tayo na still, di ba? Pero this one much better, eucalyptus. Inca coca. Pero may munya eh. Oh. Ano kaibahan? Pero ayan, tignan nyo nakalagay. Helps altitude sickness, digestive, energizer, 100% natural. Ito may munya para lighter. Meron din ditong cup noodles, so merong mainit na tubig dun sa atin. If ever, kung gusto nyo mag-noodles, pwede kayo ditong kumuha. So magkano siya? 11.50 Jin ramen spicy. Grabe naman. Labing na labing nga tayo dito, pagpapawisan naman tayo after nun. Ito naman, munya lang siya. Munya sweet. Tapos ganyan, chocolate with coca. Try tayo nito. Ito, coca lang alone, ito munya. Ito binili natin, coca and munya. Okay, ngayon munya lang muna. Tapos ayan na, meron din sila dito mga shampoo and conditioner. Sa mga susunod na araw, sige, ikutin natin tong grocery. I know, marami nakakamiss sa inyo ng grocery or supermarket vlog natin. Ibabalik natin yan, Peruvian supermarket, di ba? Ito yung ating binili, so 14 soles in total, di ba? From supermarket, tatawid lang tayo. Ayun na, dito na ating hotel. Then bababa lang doon, nasa pinakadulo lang yung atin. Ang ganda ng location talaga. Approved na approved. Wala. Tingnan nyo sa hotel natin, may timbangan kung gusto nyo din gumamit. Hindi nyo naiisipin. We're currently here. Costco. And itong ating mahal na bayan Sinilangan, Pilipinas. Gusto ko yung vibe talaga ng hotel. Alam niyo yung vibe ng sa Uzbekistan, sa Bukhara nating hotel. Yung merong open area sa gitna, tapos nakapaikot na din. Ganun siya. We're back here guys na ngayon sa ating hotel room. And ngayon, bibigyan ko na kayo ng tips and also yung mga dapat yung malaman kung kayo ay magpaplano ng trip papunta dito sa Cusco. So first of all, yung Cusco isang high altitude place siya. So yung Cusco po, 11,152 feet above sea level. And i-compare natin siya sa Manila. Yung Manila is, ang average yan is 20 feet above sea levels or 6 meters, okay? So ngayon, kapag ka nandito kayo sa area na to, mayroong mga actual stories, may mga situations na yung mga turista, pagdating is unang-una, makakaramdam sila ng altitude sickness, ng dizziness, and also ng shortness of breath. And so far, sa mga yun po, ang ating pong na-experience is dizziness and also shortness of breath. And ngayon ko lang naramdaman yung dizziness. Kanina, nung mga nandun sa labas, hindi natin siya nararamdaman. Ngayon naramdaman ko siya na yung parang
ginagalaw yung ulong ganun. Ganun yung nafe-feel ko ngayon. So, kapag ka pupunta kayo dito, dapat aware kayo sa mga dapat nyong ihanda. Okay? So, magbabasa ako dito ng inilista ko sa notes kasi ayokong magkamali sa pagtuturo sa inyo. Okay? So, dito sa hotel natin, meron dito ino-offer na coca tea and munya tea. So, ano nga ba yung coca tea and munya tea? Yung coca tea, guys, yan po ay isang leaves na kung saan from indigenous Andean community siya nung 1,000 years pa na nakaka-help siya sa symptoms ng altitude sickness such as headache, nausea, and fatigue, okay? And also, nakaka-provide siya ng mild energy boost and nakaka-aid siya ng digestion. Yun siya. So, Ivan, safe ba yan? Ganyan, so on. Bakit coca? Coca parang connected siya sa parang pinagbabawal sa atin sa Pilipinas, which is cocaine. So, ang masasabi ko lang sa inyo, merong dun sa ingredients niya, sa ingredients ng paggawa ng cocaine, ay meron sa ingredients na meron sa coca tea. Pero, ito pong coca tea, legal po ito dito at ito talaga yung nire-recommend para maka-help siya sa altitude sickness. So, if ever guys, kapag pupunta kayo dito, yun kasi number 1 na recommendation. And yung coca, may form siya ng candy and may form siya ng tea. So, meron din kasing mga statements na may mga militaries na pagka nagpupunta dito is hindi sila nag-take nun kasi kapag kunyari, hindi to 100% laging nangyayari. May mga time daw na kapag kunyari, tinake yon, pwedeng mag-positive kapag sa mga tests. Alam niyo na kung ano yung test na tinutukoy ko. So, Ivan, paano yun? Kung ganun ang nangyayari, ba't nire-recommend mo pa din o sinasabi mo? Ang sinasabi ko lang sa inyo ay pinaalam ko sa inyo na may ganitong klaseng thing at ito po, legal po ito dito sa Peru and even doon nga sa Bogota, di ba naalala nyo, nag-coca-tea na nga tayo. Nag-coca-tea tayo doon nung una, umiinom lang tayo ng tea tapos coca-tea na pala iniinom natin noon. So parang lasa lang siyang tsaa talaga. Ganun lang yung vibe niya. And ito pong coca-tea na to or coca candy na to, kahit ano pa mang coca na yan, dito sa Peru pwede siya. Pero hindi nyo siya pwede ilabas. So kapag ka nasa airport kayo, itatapon nyo na dun sa Cusco Airport or sa Lima Airport, wag niyong dadalhin sa USA, sa Pilipinas, or kahit saan pa man. Pero yun po, itong coca tea na to, widely binebenta dito sa lugar nila. Dito sa hotel natin, mayroon sila dito palibreng coca tea and munya tea. Depende sa choice nyo. So, ito, bumili tayo ng candy na coca and munya combined. And ito naman, munya naman. Okay, itong munya, mas okay to. Mas lighter din siya. So, Ivan, ano naman yung munya? Yung munya naman, siya naman ay aromatic herb, often called Andean mint. Okay, so minty flavor siya na may hint ng eucalyptus. Ganun naman siya. So, again, nakaka-relieve siya ng indigestion, also nakaka-help siya sa mild cold symptoms, congestion, ganyan, and also sa altitude discomfort. Yun siya, okay? Gusto niyo yun? Yung na-shortness of breath talaga tayo na. Ewan ko kung naririnig nyo, yung bigla akong gumaganyan. Bigla akong gumaganyan. So, ganun guys. If ever yung coca tea, munya tea, munya candy, coca candy, madami kayong makikita dito, okay? So tayo, bumili tayo ng in candy form kasi dito sa hotel natin, na merong pa free dito na tea naman na form, okay? So Ivan, kung gamot, ano naman yung mga marerecommend mong gamot o masasabi mong gamot, okay? Para naman po sa gamot, merong 2 gamot. So again, disclaimer, hindi po tayo pharmacist, sinishare ko lang sa inyong kaalaman na to. So, kayo pa rin po ang may decision yan, and also, mag-seek kayo ng advice sa doktor nyo bago kayo magpunta ng Peru. Kung ano yung pwede nyo inumin at hindi, at alamin nyo kung ano yung ingredients nun. So, isa sa pinakasikat ang tinatawag na Diamox or acetazolamide, okay? So, yung prescription medication siya to prevent altitude sickness talaga. So, that one, ala tayo nun, hindi tayo bumili nun. Ang binili natin dito is itong Sorochi pills, okay? So, Sim Soroch ito. So, ito, nabili natin to doon sa previous vlogs kung napanood nyo. And, binibenta to sa mga pharmacy dito sa Peru, okay? So, this one, nakaka-help din siya sa altitude sickness, reduce nausea, and also headache, nare-reduce din ito.
Ay, alam, may ganyan ka pala. Eh, bakit hindi mo iniinom? Ang problema po kasi, mataas yung caffeine level nito. So, ako as a person, na kapag ka kasi super daming caffeine na nating natitake, nagpapalpitate ako. So, natatakot ako in short sa palpitation. And ayoko yung feeling na tulad ngayon, nag-shortness of breath na tayo, tapos may palpitation pa. Parang ang hirap intindihin, tapos nahihilo ka pa. Doon ako na ano sa part na yon. So, I have decided na ang i-take natin is yung mga tea tea. Okay? So, yung mga coca tea, mga munya tea, and even yung coca tea naman, natikman na natin siya doon sa Bogota. Super, parang green tea lang yung vibe niya. Okay? So, ito, nakita ko to kay Francis Candia. Shout out, Francis! So, nakita ko siya kay Francis na ganito siya. So, sabi ko, okay, sige, gusto ko din siya matikman. Kasi, dito lang din naman siya matitikman. Hindi naman natin siya titikman somewhere else. And again, guys, kahit coca siya, hindi siya cocaine, ha? Huwag na tayo mag-filter ng words. Hindi siya cocaine. Pero coca lang yung name niya. Okay? So, ayan siya. So, yun po yung dapat yung malaman dun sa mga gamot and mga tea na dapat yung inumin bago kayo magpunta dito. Tapos, aside from that naman, kapag ka pupunta kayo dito sa Cusco, to be specific, hindi pwede yung usually, or pwede siya, I mean, ang mangyayari kapag ka kunyari kayo, magpupunta kayo here, yung day 1 nyo, tulad ngayon, arrival, bukas magma-Machu Picchu na. Sa isang araw, magre-Rainbow Mountain. Yung ganong klaseng plano sa travel, yun po, hindi siya advisable. Mas maganda kung meron kayong rest day or acclimatization. So, yung acclimatization, yun yung para mag-adjust yung inyong katawan sa altitude. So, sa case natin, meron tayong 2 araw na inialat for acclimatization. Okay? So, ngayon, dumating tayo August 1, August 2, and August 3. Yun po yung inilaat natin na time at day para mag-rest at some point at mag-acclimatize. Okay? So, kapag ka naman tinatawag dito na acclimatization, hindi naman ibig sabihin nun, sa kama lang tayo hihiga, ganyan. Pwede tayo maglakad-lakad sa city center. Yung mga light activities, okay? Para makapag-adjust tayo. And at the same time, samahan natin nung mga tea. So, simula bukas, magti-tea na tayo. Meron naman dyan. So, sisimulan na natin yung pag-inom ng tea para umayos na yung ating paghinga. Ganyan dito, okay? So, yun yung mga tip ko sa inyo bago kayo magpunta dito sa Cusco. And itong hotel natin, maganda siya. Number 1, maganda yung location, maganda yung service. Iba yung vibe niya, hindi modern. Pero I like the vibe. Tapos, mabilis yung wifi. So, doon po sa gitna, doon sa dinaanan natin and sa lobby, umaabot ng 150 Mbps doon. Pero dito sa hotel room natin, 20 Mbps lang. So, kung mag-a-upload kayo, pwedeng pumunta na lang kayo sa lobby. And I think lilipat naman din kasi tayo ng hotel room. Baka mas mabilis na kapag nilipat tayo. Ito kasing room natin, medyo nasa likod siya. So, 20 to 30 to 40 Mbps dito sa side na to. Okay? So, pero okay na din yun. Mabilis na din yun. Ako kasi, kaya ko lang sinasabi to sa mga nag-work from home and also kung nag-upload at download kayo ng malalaking files. Okay? So, let's go sa part naman ng pagdating naman dito sa Cusco. Okay, ngayon, magpunta naman tayo nung pagdating natin or pag-land natin dito sa Cusco. Paglapag natin, super dali lang kasi domestic flight lang naman. After nating lumabas sa mismong tube, pumunta na agad tayo sa Maleta, tapos nag-book na tayo ng Uber. So, yung sistema sa Uber, super dali lang, parang sa ibang bansa lang din. And imi-meet nyo si Kuya Driver doon sa parking area. Pero wala siya doon, di siya doon nakapark mismo. Though hindi ko alam, baka case to case basis to, baka yung driver na na-assign sa atin is ganun siya. Tapos, sila guys, ang ina-advise nila, sabi kanina ni Kuya Edwin, which is i-message ko din siya kasi parang gusto ko magpunta tayo dun sa Yama or Alpaca area. Mas maganda daw na kapag ka dito magbubook kasi mas mura, which is totoo naman kumpara sa internet. Pero kasi sa case natin, Machu Picchu kasi yung atin. So, talagang binook natin siya ahead of time. Hindi pwedeng hindi ahead of time yung binubook para mas makasigurado tayo na may slot tayo. Pero siya ang recommended niya, yung mga other tours, mas maganda daw dito. Okay? So, ilalagay ko dito yung number ni Kuya Edwin. Napakabait niya. Ang bait niya. Kaya nga i-book natin siya eh. So, if ever kapag magpupunta kayo ng Cusco, pwede niyo siyang i-book. At sabihin niyo city tour, yung Moray area, or Rainbow Mountain, ganyan. Kahit yung Machu Picchu lang yung i-book niyo online, ganyan. Pero tayo kasi, binook natin yung iba online. Kasi, ala pa nga tayong contact dito. Eh, siya kasi nabait ako. Ang bait talaga. Tapos, siya yung mismong Uber driver
and yung sister niya may-ari ng travel agency. So kapag ka siya private tour, pero since magjo-joiner tayo if ever, is sa sister niya tayo ipapasa. Okay? So, ganun. Pagka nakapag-Uber na, super bilis lang ng biyahe. So, iba yung vibe nung doon sa area ng airport, sa area natin. Mas gusto ko yung area natin. Yung vibe ng area natin ngayon. So, super dali lang. Nag-check-in lang tayo. Then, yun lang. Ganun lang. Walang kahirap-hirap sa mga proseso. And I'm sure, madadalian lang din kayo kapag magpupunta kayo. Okay? So, yun lang. Yun lang yung quick summary natin sa mga nangyari ngayon at yung mga extra tips na binigay ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo. Sa mga susunod na araw, tayo po ay mag-acclimatize. So, medyo ngayon, nag-shortness of breath tayo. Kaya medyo binabagalak magsalita. Kusko lang pala makakapagpabagal sa atin sa pagsasalita. Oo. Si Kusko lang pala. So, yan, magpahinga na tayo kasi medyo madaming mga nangyari din ngayon. Okay? So, yan, maraming salamat sa pag-watch. I'm so happy and nasatisfied ako sa mga pinuntahan natin ngayon kahit arrival pa lang siya. Tuwang-tuwa ako dito sa Cusco and I'm sure matutuwa din kayo dito. Abangan nyo pa yung mga susunod nating vlog, guys. Thank you guys so much. Again, I'm Benedict po. So, yun lang. Thanks.